Nasa harap niyo po ngayon ng bagong 750 SRS CF Moto. Impression ride natin to. Yung basic specs, sa next upload na lang. Ano muna yung feeling sa power, sa comfort, at sa technology na itong bike. Kung napanood niyo na po yung previous vlog nito kung ano yung feeling mag-release ng bike, check nyo rin. At ito yung kasunod nun para pakiramdaman natin yung bike. Tapos next dito, i-review naman natin. Tatap lang natin dito. Ayan, may narinig akong ignition. Ayan, ganyan na po yung display. Ang astig, ano, high-tech. At ganito naman po siya i-start. Narinig niyo po ba? Stock exhaust. Yung unang upo, flat foot tayo sa 805mm na seat height. Hindi siya ganun kasubsob, pero sports yung feeling. Uy, yung lambot ng levers. Medyo may play pa yung throttle. Total, binuksan natin bintana. You know, kalahin yun. Nakasakay na tayo ngayon. At napipila natin kung ano yung feeling dito sa bagong 750 SRS. Yung throttle niya medyo malaki pa yung play. So nakakapag-add siya para sa delay. No U-turn dito pero mukhang didiskarte lang kami. Uy, katakot naman yung sa truck na yan. Relax yung ano ko position ko, pero gusto ko yung sa pag-grip ko sa tangke. Maganda-ganda yung feeling. Medyo nadidiin lang sa bandang tuhod ko. Sa pagliko, wow, daling yung maneuver guys. 226 kilograms to pag full tank And mas magaan pag hindi ganun ka full tank. Tapos, di naman siya ganun kabigat sa feeling. Bilang ako na Z1000 owner at maraming bikes na nagamit na mas mabigat dito, lalo na yung V-Strom 1000, mga adventure bike at 1000cc, magaan siya at maganda yun pagka-stabilize sa feeling na habang pinipil natin yung maneuverability niya ngayon. Yes, mas mabigat naman siya ng konti sa 675SR at mas bulky talaga yung feeling. Parang onti na lang, para siyang Ninja 1000 na. At yun rin po yung isa sa mabablog natin sa channel na maabangan niyo po. Sa ngayon, wala nga lang tayo masyado pang maririnig sa bike na ito dahil stock exhaust pa po siya at nasa traffic tayo. Ayusin natin camera natin, baka masyado nakayoko or nakatingala. Pag naka-neutral to, meron tong sound na malupit naka-limiter guys. Pero try natin sa tahimik na spot. Preno sa harap. Ito, tingnan nyo yung brake, si front brake ko. Oh, may napipindot na ako pero wala ako nararamdaman sa pindot na yan. Medyo kalahati pa bago natin siya ma-feel. At tingnan natin mamaya kung malakas pagka wala tayo sa traffic. Yung clutch niya, siguro para sa beginner or para sa nasanay sa malambot na clutch, medyo matigas siya. Pero hindi siya yung matigas katulad nung matigas talaga na masasabi natin. Kaya medyo lang. Parang mas gusto ko yung pagka-relax or pagka-sports na ito in terms of pag gusto mo ng comfort. Pero pag sporty, mas gusto ko yung 675SR. Pero pag aggressive yung footpeg. Hindi kasi aggressive yung footpeg position ng 675SR para sa akin. So nakasubsob yung katawan mo pero yung paa mo relax. Hindi ko napipil doon sa bike nung ginamit natin yan 675. Dito bumagay yung relax yung footpeg niya or slightly sports oriented sa hindi ganun kasubsob na handlebar. So mas subsob po ang 675SR compare dito sa 750 SRS. At sa nakikita niyo pong view ngayon, alin po ang mas gusto nyong dash or view na nakikita habang nakikita niyo po ito sa 750 SRS at inaalala niyo po kung ano yung itsura sa 675SR. In terms of looks ng dash, eto nakikita natin ngayon, parang jet fighter yung sa 675SR, mas sporty. Eto parang pang commercial airplane. Malaking airplane yung dating. Ang tahimik pala ng exhaust na ito pagka nasa outdoor ka na. Power, smooth naman. Mahalin tulad ko siya sa power ng CBR 650R. Sa vibration, wala pa naman tayo napipil, minimal. Lalo't hindi naman ito ganun kataas ang RPM. Dali niya iliko. Eto ngayon, blinking siya. Gaan niya lalo. Dali niya iganto. Ang ganda ng balance siya dyan. Maganda yung pagkakabalanse niya. Hindi siya yung parang tutumba out, ma-outbalance ka. Hindi ka rin mabibigatan. At yeah, astig din ng side mirrors. Laki. Ganda. Adjustable din. At may turn signals na rin kasama dun para sa front signal light. Sa ngayon, puro
Daldal muna tayo habang nasa traffic at habang dinadala to. Tapos testing natin yung quick shifter later. Hindi natin masyadong sinasagad yung bomba, no? Kasi tinanong natin si Boss Marvin anong break-in ba yung gagawin niya. Wag daw hard break-in. Yung saktong break-in lang na paggamit. Kaya ganyan-ganyan bomba-bomba lang gagawin natin. Para marinig nyo yung inline 4 kahit stock exhaust. Kasi pagka sobrang ingay ng paligid, kahit kayo na bilang rider, ang tahimik, hindi nyo masyado mapipil na inline 4 siya pag wala siya sa exhaust na nakasanayan natin. Di ba sa camera ngayon, lalo di nyo na narinig. Pero minsan sa personal, rinig naman pala. Dito, tahimik kasi apat yung exhaust Mas maingay talaga ang exit at tunog ng mga naka single exit Sa ahon, yan, nandun yung power, smooth, nakakaahon, hindi naman nahirapan. Baka magaya tayo dun, Boss M, sa nakita naming 750 SR na nagtutulak huwag naman sana. 2 liters na po kasi napakarga, no? May aksidente pala, kaya traffic. So nauna na po tayo sa kanila, ang init po kasi. Grabe yung init, kawawa ako sa kayong bike din. So hanap tayo ng gas station agad ngayon. Break-in period pa, no? Hindi pa siya ganun kalakas compare sa totoong power niya pag lumapat na talaga yung mga bagay-bagay sa makina niya. Pero mapipil natin ngayon, meron naman. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Yun, no? Meron naman. May ganyan naman siya. Second gear po yun. At 50 kilometers per hour. Nandun naman yung power. Nakikita nyo ba? Delay ba siya o responsive? Sa akin, sakto lang. Bilang ako na naka Z1000, na responsive yung makina, torquey, at nakarima pa po. Sarap. Uy, mga bata, muntik na. Yung kinalapad ng side mirror niya, yes, mas malapad sa bike. Madali naman tiklopin, mas malambot. Pero kung hindi na kailangan, hindi ko na titiklopin. Testing nga tayo sa quick shifter. Di pa ganun ka smooth, medyo clunky pa kahit high RPM yung quick shifter. Again and again, break-in pa po kasi. Sana pag after break-in, di na siya clank. Yung ang smooth na nung pasok niya. Nasanay lang din tayo lately sa mga Suzuki, Kawasaki quick shifter. Grabe smooth. Lapit ni kuya dun sa bata. Engine heat, wala pa naman tayo naramdaman. Konti lang. Normal dahil na traffic. Uy, lapit natin sa truck. Nakakatakot naman yan. Ingat po tayo. Ala, sige, ala. Buti di pinasok ni kuya, may lalabas pa ng tao. Wow! Pin pass. Nagagamit na agad sa utility. Electric car. 19.1 L liters per 100 kilometers. Malakas yata yun Aabot pa ba tong blinking na ito? Kailangan na natin makahanap ng gas station. Makakadyot-kadyot na tong motor. Baka mamaya magtulak tayo at mawalan to ng gas. Nandun yung damba no? Para sa beginner, malakas to. Sa mga nag-upgrade from 400cc to 750cc, malakas to guys Close yung power niya sa CBR 650R at ZX6R. Yan, mga ganun. Pero feeling ko para mas matulin 6R. Ba't ang layo ata ng gas station ngayon sa feeling? Kung kailang wala tayong gas. Wow! Pak! Uy, alanganin naman ata to. Maganda suspension guys. Hindi masakit yung tagtag. Full tank pero wag sagad na sagad. 95 octane. Pakapugi sa labas. Grabe talaga yung mga ganitong bike, no? Pagka nasa kalsada na lalo, compare sa showroom, mas pogi lalo. Makikita mo actual. Kamusta sa inyo? Sa mga gusto bumili ng bike na to, nakukonvince na ba kayong kumuha? Na-excite na ba kayo? Pogi sarap. Yun nga lang, hindi talaga siya pangangkasan. Depende na lang kung magagawa niya ng paraan. Pwede naman. Kasi pogi pa rin talaga. Pero para sa inyo bilang rider, ganda na ito, lambot. From blinking, almost 1 liter lang yung gas. Sa 17 liters, tingnan natin magkano yung papagas nyo. Laki sir? Alam mo, kotse Bago po to sa'yo, sir, no? bagong labas. Kaya walang kalaman-laman. Ganda ba, sir? Bago lang yan. 750cc. Yan, okay na.
Yun oh, full tank. Kita niyo ba sa camera? 1,049. Parinig ko sa inyo yung sound oh. Nakapagpagas na tayo eh. May limiter siya sa neutral. Ngayon oh. Parang launch control. Sarap. Tara, kapa-kapa tayo. Walang Google Maps. Enjoy tayo dito sa 750 SRS. Binibilisan pa po nila. Medyo clunky pa ang kanyang auto upshift. Pero napipil ko naman, yung tunog lang parang hindi ko pa feel. Uy, ayos yung lower dah, pogi. Woo, sarap. Braking is smooth. Nandun. Ba. Nimble guys oh. Hindi ko nararamdaman na mabigat siya. Pero di ko rin naman napipil na magaan siya. Uy. Pwede guys, pwede. Ayos to. Feeling ko ang packet na ito nasa kabila pa. Kailangan natin makakadya sa tulay na yan eh. Para makapunta tayo ng EDSA. So dyan sila galing pagbaba nila. Pwede doon tayo sa kabila. Pwede pala siya no, yung neutral nyo. Pag mabagal lang. Pag mabilis, negative yun. Kasi kailangan nyo rin bumalik in gear or hindi kayo pwede mag-neutral ng mabilis takbo nyo. Meron din ba tong turn by turn signal lights na automatic off? Tignan natin mamaya. Ayan, nakasignal tayo. Tignan natin, hindi ko i-off kung automatic mag-off. Automatic nag-off ayos At yun, napipil ko na okay yung quick shifter. Sarap, smooth. Di man lang tayo nasaktan sa tagtag nung aldog-aldog sa lubak kanina. Maganda suspension. Pero hindi siya malambot. Maganda yung talbog. It's for me lang naman. So kayo, compare nyo sa mga ibang bikes na nagamit nyo. Pag na-testing nyo na to, kamusta nga ba sa inyo? No? Share nyo rin po yung experience nyo dito sa 750 SRS para sa mga nangangarap magkaroon nito ay malaman nila at na-convince po natin sila na ituloy na ang pagbili nito. Or ma-convince na iba ng bike na pipiliin kung di nila magugustuhan yung mga reviews natin dito. So balance lang. Ayos din parang ang saya din gamitin ito nagzo-zoomies din no? Aggressive din. Oh, tumulusot din Tire pressure nga pala nito, na-check na ba? Alam ko meron na rin tong tire pressure dito Kung hindi ka nakaakyat dito, tiis ka na lang sa traffic lights dyan sa baba. Sa position ko, mas may grip ako dito sa tangke compare sa uli ko nagamit na bike na GSX-R. Pag na-rear set to, parang almost 10R na siya pero malayo pa rin. Ganda yung sa 10R, talagang sakop yung legs ko Sa upuan, malambot. Sa handlebar, ang ganda nung pagkaka-bend niya. Parang ako nasa CBR 650R na mas pwede kang maging aggressive lalo na pag na-adjust nyo yung foot peg. HP nga pala nito ay 110 HP at 80 Nm of torque. Naka-signal light yung kotse. Kaya napapreno tayo. Kakanan muna siya. Nakapagbaba na ka ng bonnet balaklava para maganda yung boss natin. Baka kasi malabo pagka naka-bonnet balaklava tayo tapos tahimik pa yung motor. Madali kunin yung neutral na ito guys. Pero dahil umandar na, hindi na natin na-sample ulit. Sa beginner rider, wag po tayong bigla-biglang lilikot pagka ganito marami tayong kasabay dito sa daan. Stay on your lane lang pagka di nyo anticipated. Hayaan nyo lang sila magsisingit kung kaya nila. Uy, CB. Ang ganda ng tunog, naka-exhaust. Pasok sana to kung hindi tayo nalalaparan sa side mirror Pero huwag natin tiklop. Di naman tayo nagmamadali. Okay lang yan. Wow, smoothie. Okay to. Pinapadali niya yung pag-ride natin sa bike. Yung feeling. Hindi siya mahirap gamitin. Hindi siya nakakapagod gamitin. Ganun yung feeling. At good braking. Gumana agad yung ABS pag emergency brake. Narinig nyo naman. Tatat. Rear brake at front brake. Pero mas na-feel kayo sa rear brake.
Nakakakit tayo agad ng gulong sa mga uneven roads. At dito, abot ba tayo? What the F, grabe pala ang traffic dito. Konting manobra lang. Buti dire-diretso lang ay EDSA na rin agad. Yun nga lang, tuloy-tuloy tayo mapapabakbak. Dahil ayaw natin naiipit sa traffic at nabababad. Mas nadedelicates yung ating buhay pagka marami tayong kadikit sa kalsada. Kung kaya naman natin lumusot paunti-unti ng smooth at safe, ay lagpasan na po natin. Dahil tayo po ay motor lamang. Ah! Para di kayo nabibitin sa mga gano'n, nasa beginner, hayaan nyo magalit yung motor, yung gas. Basta kontrolin nyo lang sa clutch yung power para hindi kayo naiilang i-balance yung bike, lalo na kung mabigat yung bike. Tapos bubusina din tayo. Kahit di tayo pinapansin sa busina natin. Beep! Parang kaya ko tuloy pagbigyan kasi ang cute mo. Yan na, konti na lang. Makakalabas na tayo ng EDSA. Signal na tayo. No right turn on red signal ba to? Or right turn anytime with caution? Right turn anytime kasi pinaka-designated. Sarap! How about that? Ayos ako. Yun lang, ba't talbog na nung likod? Doon siya pagka medyo high speed na 70 kilometers per hour. Medyo pagka talbog talaga, talbog. Adjust nyo na lang po yung PSI ng gulong nyo pagka ganun. May nagtanong sa atin, paano daw pagka yung tire pressure mababa, di daw ba mabilis makaupod? Syempre, mabilis makaupod yun guys, pero para sa more grip, more assurance sa daan at di tayo basta-basta madudulas sa matigas na gulong, yun ang sacrifice nun. Pero kung alam niyo naman puro straight lang yung biyahe nyo, long ride, may angkas, doon tayo sa standard PSI. Pero pagka mag-isa lang kayo at ganitong medyo spirited riding, mas okay yung tire pressure na mas grippy para sa safety nyo bilang rider. By experience po yan at galing po yan sa mga racer na advice, mga pro racer, champion at mga matagal na nagmumotor, no? Proven na nila. Mas matigas sa harap, usually 32, tapos 30 sa likod. Yun yung akin. Minsan pa kami nagte-28, 29, di ba? So kanya-kanyang preference, depende sa timbang at sa motor. Musta sa inyo makita sa vlog natin, no? Wow, Motowell vlog nasa EDSA. Bagong bike. 675 750 SR. Sana na-enjoy nyo yung impression ride, no? At next, focus tayo sa details at specs ng bike. Sa ngayon, kung paano natin siya i-drive, imagine niyo na kayo yung nagda-drive nito galing casa. Na nirelease nyo siya, ano yung feeling, no? Na i-drive to. So, yung kamay natin sa sports, napapansin nyo, laging dulo to dulo, no? Tapos, pagka madalas na tayo naka-sport bike or may sports bike na tayo, dapat dyan talagang magaan lang yung hawak natin. Let's go. Ayun, no? Automatic nag-off yung signal. Nice. Sa singitan, yan, kahit di natin topi yung mirrors, nakakalusot naman tayo. Smoothly. Makakapasok agad siya. Quick, not delay. Hindi alanganin. Ayun, no? Uy! Grippy yung gulong. Kanina, nasubukan natin konti. Saturday po ngayon, nirelease natin to. At kamusta po sa inyo yung traffic? Malala na ba to or sakto lang? I think sakto lang kasi nakakatuloy-tuloy pa rin tayo, lusot-lusot, no? Sanay na siguro din sila, pero sa Bulacan or sa akin, minsan lang bumiyahe. Kasi tingnan ulit dito. Bomba, rinig kaya? Stock exhaust, boy. Ayun, malamig din dito. At the same time, kung dito tayo dadaan, no? Lilim, finally. Tanghali ang tapat, 12:36 PM. Ayun tayo sa Cubao. Underpass. Nagbabomba-bomba, pinapakaramdaman. C750 SRS.
Kung iniisip niyo po na, oh, ba't mo ginaganon yung bike, break in? Nakalimit naman po yung RPM niya, no? Usually, RPM niya hanggang 4 lang muna pag 500 kilometers. Ang odo na required. O, basta wag lang natin i-red line. Okay lang yan. Pero iba nga, nag-hard braking, naka-red line. Hindi siya super sports, hindi siya sports touring. Sports, yun yung masarap pala, no? Yung sports touring, medyo awkward pa eh. For me. Depende, pag nagamit natin yung Ninja 1000 SX ni Kuya Ever or yung CBR 650R ulit. Pero nagustuhan ko yung pagkatipid nung CBR 650R. Grabe, pang long ride yung sports na yun. Pagka naging sa akin tong bike na to, ang matutuwa ako dito, ang laki tignan. From galing kayong 400cc ZX4R katulad ng owner na to. Ang laki tignan ng bike. Ayun. At nung tinignan ko yung 675SR, ang sexy. Eh ito, wow, ang laki, parang aeroplano. Pogi. Ganda talaga ng side profile, may pa-winglet pa. At single-sided swing arm pa. Grabe. At TFT display pa, ganda pa ng display natin. Ang di ko lang medyo trip is yung etong visor, hindi pa naging GP visor, no? Nakahiwalay pa, hindi pa kasama sa pairings. 13 liters per 100 kilometers ang ating gasolina ngayon habang nasa traffic tayo. Wala tayong nararamdamang vibration na nakaka-bother. Smooth yung engine. Pwede mo masabing wala siyang vibration pagka hindi mo naman winawalwal. Yung torque niya hindi nakakapagod at hindi nakakabigla, hindi nakakagulat. Pero meron, malakas. Hindi kayo bibitinin. Nakita nyo naman sa mga singit natin. Side mirror is very visible at ang ganda talaga na nandun yung turn signals niya. Etong visor, parang wala pa tong effect. Kasi ang baba din eh. Parang konting-konti lang yung effect niya. Kahit na yung muko ka, baka di mo rin masulit. Actually kasi sana dapat nandito yan banda. Steering damper, ang pogi. Ito clip-ons, ang ganda, ang premium. Lalo na itong TFT display, visible na visible. Throttle, ang lambot. Yung handling, ang ganda. Maneuverable talaga. Revolvable. Nabulol pa ako doon. Quick shifter, di natin masyadong masulit. First gear, second gear lang tayo dito sa EDSA dahil traffic at ganun ka powerful yung bike. Matalbog pero di masakit. Sa Z1 ko yung talbog masakit eh. Talagang tagtag na yata yung feeling eh. Smoothie. Ganda naman ang pagkaka-stabilize ito. Na-miss ko tuloy 450 NK, no? Ang nimble ng mga 450 NK or ZF. Ang nimble ng experience ko sa mga ZF motobikes. Sa 675SR medyo. Dito saka sa 450 NK, pasok. Saka talagang mapapa-enjoy ka eh. Yung aggressive talaga yung riding mo dito eh. Smooth ng part na yun, saka stabilize ng bike. Sulit na sulit siya sa mga ganong speeds, sa mga ganong usage ng bike. Sa mga curves, sa mga corners, ganon. Whoop, naalangan si kuya. SM North na tayo. Makulimlim ah. Pero yung may-ari po, hindi niya po gagawin yun dito sa motor niya. Tayo po isa dyang lang, may ma-experience lang sa pagmumotor kaya kahit pa paano, pag gusto natin lumusot ng gano'n, nakakalusot tayo. Konti na lang. NLEX na. Painahan sila sa Shell later. Hindi naman tayo lang awit sa feeling. Ayos lang naman.
ginaganon lang ang EDSA. Okay din pa daily commute eh. No? Medyo nakakatempt lang yung ganong agility niya, pagka-nimble niya. Kala mo, hindi 200 plus kilos yung bike. Talbog, talbog. Sarap. Okay, sumasakto naman yung legs natin para i-grip yung tangke pagka napo-force tayo sa pagbe-brake. Na hindi lahat ng ng tukod ay napupunta sa kamay natin para di tayo mangawit. At lalo na pag may angkas, no, mahirap yun pagka sumusubsub sa inyo yung bigat. Grabe. Yung sa GSX-R na feeling ko, di yung pwedeng ibalibag-balibag ng ganun. Ito parang pwede eh. Grabe. Nembolistic. Pasok kung pasok. Zoomies. Well, 750cc na kasi eh, no? Kaya talagang ano, maramdaman mo na rin yung power. Improve na. Liko nyo na sagad. At di kayo maalangan. Delicate yun eh. Inom muna ng water. Solid. Anong temperature ng bike? Sa ganun takbuhan. Baka sa set pa, sa menu pa nakikita. Basic. 99. PSI sa harap 34. Ang tigas ng sa likod 43. Okay, off na natin. Hold lang para i-off. Isang pindot para kill switch. Tapos kung gusto nyo mag-lock yung manibela, ayun, nag-lock na. Automatic pag naka-off yung bike. Punta natin ulit. Napaka-poging 750 SRS. Grabe naman. Ganun ang feeling. Iba pag nararide mo na, no? Ngayon kasi love na love tayo sa power ng Z1000. Pero okay na okay sa akin itong power na to. Pambiyahe-biyahe lang. Solo ride. Within limits na hindi ka sobra-sobra. Well, pero mabilis to 230 ang top speed nito. 230 plus. At inline for 750cc. Pero yung pagka-smooth, yung parang ang dali ng biyahe. Okay. Yun naman sabi ko, parang ang dali ng biyahe. Parang di man lang ako napagod sa traffic sa EDSA kanina. Nice. Lakas yung motor mo, boss, eh, kasi tayo nag-brake in. Top natin. Okay na, tagtuwadag na. Narinig na ako, may kulay blue din dito. Ganda na itong gloves mo, boss. Magkano to? Parang nagustuhan ko, okay handy at pogi din. Sound check ulit. Sarap. Isa pa. Ano ba pagka naka-exhaust na ganda ng tunog niyan? Wala akong masabing bad eh. Yung mga bad na napansin ko, fixable eh. Like yung throttle, may play. Yung tire pressure, matalbog kasi matigas. The rest is good. Let's go. Sarap gamitin. Lambot sa feeling. Ang gaan sa feeling na itong 750 SRS. Kala mo, Kala mo hindi 200 kilos eh. Ako, hindi magbibigay itong truck. Ang gaan sa feeling, ang lambot at may zoomies power. Tapos na tayo sa EDSA. Kamusta naman po kaya sa inyo ang feeling? Make sure nyo lang napasok yung kada sungkit nyo. Talagang idiin nyo pag sumungkit up kasi hindi siya papasok, mapupulse neutral kayo. Sas clunky yung tunog niya. Oy, pogi! Ganito po itsura nyo, 750 SRS. Wow, pwede rin mag-attack position. Okay din. Pag relax position, ganyan naman po itsura nyo.
Ah, lala ng traffic. Kita-kits na sa Marilao na ito pag ganito. May naririnig ako. Iki, iki. Ayun o. Ayun niyo guys. Nakaka-bother. Ayun o. Rinig yan sa camera for sure. Ano kaya yun guys? Narinig niyo ba yun? Ayun o. Para siya nakikis-kisang... Ah, brake pads. Brake in pa siguro. Express wait. Tayo po ibobomba kung rinig. Dan 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 dan. Sarap nun pag naka-exhaust na rin, no? Klap, tiklap, tiklap. Ang smooth, hindi siya yung parang sosobra. At the same time, hindi rin siya yung parang mabibitin pag mag-overtake tayo. Alalay tayo, baka may biglang kumabig, biglang may di magbigay. Ingat, ingat. Goods naman yung braking niya na kahit na sinabi kong sa ganito, wala akong napipil. Pero pag tumama na, meron na. At ang ganda ng power ng braking. Smooth yung palo nung pagpapahinto niya. At sa power, ayun o. Ang smooth na the more na piniga mo, magkakaroon ng power para kung nabitin ka, pigayin mo pa. Konting piga mo, enough na. Kung kulang, piga pa, pasok. Smooth. Yung pag minor, hindi ganun kasubsob, hindi ganun kapangit yung engine brake. Kumbaga maganda eh. Sa iba kasi pangit yung engine brake na pagkabitaw mo, talagang subsob kayo. Hindi ka pa nagbebreno nun. Bakit ganito? Ang nararanasan nating traffic, di ba dapat expressway, but expressway na. Ang dami pa pong bibili ng kotse, ang dadami pa ang sasakyan. Mas magiging worse pa ito. Tapos mas tinataasan ng bayad. Bakit? Ba't mas mataas ang bayad sa toll fee kung ganito na ang sitwasyon? Gusto yata nila mag big bike na rin kayo, yung ibang mga nakakotse dyan. Kasi sa big bike, maliit lang pero same ng bayad daw eka. Hindi pa nakakasira ng kalsada. Galing ah. Ito yung sports na hindi mo kailangan i-adjust yung posisyon mo para mawala yung ngawit. Hindi nga ako nangangawit. Ganda nung posisyon, saktong-sakto sa pagka-relax. At the same time, ready for attack. Sabi, ingatan daw dito yung winglet. Dahil baka tamaan. Yes, so grabe, sarap mag sport bike. Ang nipis. Lumulusot. Galing ng power, sarap. Usable. Ah, nandun. Hirap tuloy hanapan kung ano yung di ko gusto dito sa bike na to. Siyempre, in-expect ko yung fuel consumption para sa displacement. Pero kung ganito yung kasiyahang nabibigay sa'yo, pwede. Okay na rin. Mas masaya gamitin to compare sa CBR 650R. Mas gusto ko lang yung CBR 650R dahil matipid. Ang gaan din. Mas magaan dito. 6R, mas aggressive, mas matulin sa peeling. Fuel consumption, magkakaparehas lang sila ng 6R pagkahataw parehas. At maraming may mas prepare na ganun yung dash ni 6R, yung POV na mas pogi. Siyempre mas sporty, parang katulad kay 675SR. Dito, medyo daddy vibes na, no? Hindi na ganun kabinata vibes. Humble na yung pagkapogi niya dito, eh. Hindi na agresibo. Depende, preference ko lang naman yun. Sa inyo guys, kamusta? Yung pagtutupi natin ng mirrors, temporary lang naman yan. Para lang hindi tayo mahirapan sa pagsingit-singit. After nyan, bubuksan na rin naman natin ulit. First gear top speed nga pala nito, napanood ko sa mga review, 103. Mabilis, ano? Parang litro na. Z1 natin, 117. Pero nasa 103 lang din nung stock pa siya. Pero napalitan na yung sprocket at na-remap na natin sa Z1, 117 or 120 na yung first gear niya. Wow, sarap. Smooth na ng quick shifter. Nalapat na. Kanina medyo clunky pa siya eh. Pero syempre, more auto, more lapat, mas okay. Slow burn ng brake-in para mas safe.
Tayo pag nagka-bike tayo, automatic hard brake in. Pero mix pa rin kung kaya. Oh, pasok na tayo ng 6 gears. Smooth, sarap. Magyamako tayo. Wow, walang hangin. Pero konting out mo lang, meron na ulit. Ang lambot. Ang lambot ng CF. Advantage and disadvantage. Malambot sa feeling, malambot suspension, malambot buttons, malambot yung gear, malambot throttle, pero smooth yung power, pero baka malambot din yung mga parts. Sana hindi, no? Tingin ko naman po hindi. At kung ganun man, ay hindi naman siguro sobra. Reasonable naman siguro. Kasi yung ino-over nila, bawing-bawi na eh. Buksan na natin yung ating mirrors. Okay na eh. Nice. Wala na ganun traffic. Pwede pa rin mag-CF Moto. Si Motowell. Pag marami ng pera. Sarap eh oh. Wow, ang lambot na ng gear shift, Boss M. Wow, sarap. Woo! Nakaka-enjoy, ang gaan. Nakakalimutan mo 200 kilos yung bike. Grabe to. Pa, pa. Mga ganun eh oh. Kada magsishift ng gear. Sarap. Puputol na ako unti-unti. O, hindi na lang magse-17 Hindi na, napapaisip lang ako, sabi na matitipid ng pera.